Hi guys! Welcome back to my vlog and pag-usapan natin ngayon yung positive result ng pregnancy test pagkatapos nakunan. Recently kasi guys, this week, merong mga nag-send sa akin, dalawa sila, na nakunan sila mga January, ganyan. And then, positive pa rin yung result nila. So, ko-confuse sila kung buntis na naman sila ulit. So, ayun, kung nakunan na kasi tayo, pwede na tayong mabuntis anytime after tayong makunan. Pero, mataas din talaga yung chance na makukunan tayo ulit. Kasi nga, hindi pa fully healed yung mattress natin, yung mga hormones natin, hindi pa masyadong nakabalik sa normal. At yes, mas mabilis nga tayong mabuntis niyan, pero mataas nga yung risk natin na makukunan ulit. So, ideally guys, mag-aantay tayo ng at least 3 months para at least fully healed na yung mattress natin at makabalik sa normal yung mga hormones natin. And then, yun, may mga cases nga, January daw siya nakunan, and then, hanggang ngayon ay positive pa rin yung pregnancy result niya. Okay, titignan natin January. Kasi minsan guys, yung HCG natin, andyan pa yan sa katawan. Kaya yung mga ibang girls, kahit walang nangyayari, tatagal yan ng kahit 3 months after mong nakunan, positive pa rin yung pregnancy test mo. Kasi meron pa rin tayong HCG sa katawan at yun yung nadedetect ng pregnancy test. Yung HCG na yon na nagpa-positive sa pregnancy test natin ay yung previous pregnancy natin noong nakunan tayo. Pero, halimbawa, nag-mens ka na and pwede kang mag-ovulate na. Okay, example, January siya nakunan, di ba? And then, after nating makunan, magme-mens tayo 1 month. Normal yon. So, 1 month after nakunan, magme-mens yan. Okay, nag-mens siya ng February. And, okay yung cycle na yung February. And then, nung March, pwede na siyang mag-ovulate ulit as normal. And kung merong nangyari sa ovulation day, meron siyang nabuong baby doon. So, possible din na mabuntis doon. And, yun yung magpa-positive din sa PT. Pero, halimbawa, kung wala man nabuo kahit nag-ovulate siya doon, and then, okay, may nangyari, and then walang nabuo, and then positive result ka, pwede pa rin yung test na yun, yung HCG na yun na na-detect sa PT, ay galing pa rin yung HCG level natin sa previous na pregnancy natin noong nakunan tayo. Kaya dapat guys, kung nag-mens ka na, and then may mga nangyari, may mga baby dance sa mga sunod na ng ovulation mo, pwede kang mabuntis and go for check-up. Advice ko na lang talaga, go for check-up para ma-assess kung meron na talagang nabuo ulit. So, ayun nga, as I said, after kang nakunan, pwede ka na talagang mabuntis niyan as soon as possible. And mas mabilis nga, sabi nila, pero mataas din yung chance na makukunan ka ulit. So, go for check-up na lang para malaman kung new pregnancy yan o kaya yung HCG na nadidetect sa PT mo ay yung HCG mo pa sa previous na pregnancy mo noong nakunan ka. Kasi as I said, kahit pa hanggang 3 months yan, meron ka pang HCG doon sa previous pregnancy mo noong nakunan ka. At yun yung nadedetect sa PT. So, yun guys. Yun, new kaalaman guys. Okay? So, kung nakunan kayo, and nag-mens na kayo, and then may mga baby dance na sa sunod na ovulation, and positive yung pregnancy test nyo, go for check-up para malaman kung new pregnancy yan o kaya yung previous pregnancy nyo ang nadedetect nyo sa PT. And ayun nga, after nung nakunan, dapat mag-mens kayo sa after a month nang nakunan kayo. And then, madami pa lang nagtatanong din, bakit hindi pa sila dinadaknan 1 month na after nang nakunan?
Minsan din guys, as I said, kung mataas pa yung HCG natin doon sa previous pregnancy natin, so medyo matatagalan din yung pag-mens natin. Kasi high pa yung level ng HCG natin eh. Kaya nadedetect nga rin sa PT, diba? Kaya medyo hindi pa masyado tayong dinadatnan. Pero pwede naman kayong mag-induce na ng menstruation. Drink ginger tea at yung mga pamparegla, pang-regulate ng cycle para matulungan yung mga hormones natin para reglahin ka na at least 1 month after mong nakunan. So yun, ang dapat natin gawin ay i-regulate muna natin yung menstruation na naman natin para at least datnan tayo para mag-ovulate tayo the next month or the next cycle. Para, as I said nga, mag-wait muna ng at least 3 months para ma-regulate yung cycle natin. Halimbawa, kung 2 months na hindi ka pa dinadatnan after mong nakunan, at least meron ka pang 1 buwan para ma-regulate yan. And then, the next na susunod na month ay meron ka ng ovulation. At yun na naman yung tatimingan nyo. Sabi kasi pala nila na pag nakunan ka na, ay mas mabilis ka ng mabuntis after. Yes, kasi andyan pa nga yung mga HCG level natin and then parang yung mga hormones natin is alam na nila yung gagawin nila agad kasi andyan pa sila, di ba? So, hindi pa sila nakakabalik sa normal na mga levels nila yung hormones na yan. Yung mga hormones mo na yan ay yung mga hormones ng mga pregnancy. Kaya, at least mas mabilis nga. Pero, may mga iba din naman na talagang ang tagal na nilang nabuntis after nakunan. So, yun, sabi kasi din nila, pag yung benefits nga ng raspa at hindi ni raspa, pag niraspa na ka na kasi, nalinis agad yung mga ano mo, yung mga lining ng mattress, diba? So, mas mabilis yung healing, mas mabilis yung progression para makabalik na naman sa dati. Kaso lang, yung mga normal naman na ano talaga, na ilabas mo naman talaga ng normal o kaya through medicines, pwede din naman yun. Pero, ang gagawin nyo lang guys, after nyong nakunan, 1 month after nyong nakunan, after ng first menstruation nyo, go for ultrasound para ma-sure kung linis na yan. Kasi pag yung mga hindi naraspa talaga, may mga natitirang mga fragments or may mga natitirang mga, ano mo yun, yung mga previous pregnancy, yung mga debris pa ng baby, yung mga sac or mga ano ganun na hindi nakalabas. So, nagkukos din yun ng mga inflammation sa mattress natin. So, yun. Pero, pag hindi ka pag nagme-mens naman, yes, meron pa rin mga natitira dyan. Pero, pag nag-mens ka, mailalabas mo na yun lahat. Kasi ako nga guys, nagparas pa nga ako nung nakunan ako ng first pregnancy ko kasi hindi talaga makalabas. And then, suggest din talaga ng Russian doctor ko na mas maigi raspahin ako. So, yun, nagparas pa nga ako. And then, nag-bleed ako mga 1 week. And then, after 5 days ata, nag-stop yung bleeding ko and then nag-bleed ako ulit. Wala pang 1 buwan. So, kaya nagpa-ultrasound ako. And sabi na, meron pang mga konting mga natitirang fragments. Nagparas pa ako pero meron pa rin mga konting natitira. Parang mga blood clots lang. And sabi ng doktor, mailalabas ko naman ng mga yon pag nag-mens na ako. So, okay lang. And then, after a week nga, so, saktong 1 month after kong naraspa, nag-mens nga ako. So, yun, okay naman, regular naman, and normal na rin yung period ko. And 1 week after ng first period ko, nagpo-ultrasound ako, and then linis naman na siya. So, yun, kahit hindi kayo naraspa guys, kung nailabas yun naman yan sa ng normal, and then kung nabigyan kayo ng medicine para mailabas nyo, after nyong mag-mens ng first menstruation nyo, go for ultrasound na lang para ma-sure na linis na. Para at least, mas mabilis kayong mabuntis at malinis yan. Maiiwasan pa natin yung infection. Kasi pag may natira dyan, magkakaroon yan ng infection pa rin sa mattress natin. Kahit wala tayong mga sintomas, pero doon sa loob, nagkaka-infection yan. Kasi syempre, yung mga natitirang mga fragments o yung mga dirty na yun at yung mga patay na mga debris, diba? So, magkakakos yun ng infection or inflammation. So, yun, after ng first menstruation nyo, 1 week after ng first menstruation nyo, after makunan, go for ultrasound para
para maihanda yan sa next na pagbubuntis natin. And then, kapag sa next na pagbubuntis natin, dapat humingi na kayo agad ng pampakapit sa OB nyo. O, halimbawa, ayan, may history na kayong nakunan. So, Doc, pwede bang humingi ng karagdagan progesterone, okay? Yung mga progesterone pills o kaya progesterone na suppository yung sinasaksak sa puwerta, ititake nyo yon hanggang 12 weeks ng baby. 12 weeks ng pregnancy nyo. Kasi pag 12 weeks na, meron ng placenta si baby. So, hindi nyo na kailangan yung supplyan ng mga more and more progesterone. So, yun, pwede nang itigil yung progesterone treatment. So, yun yung pampakapit. Yung mga doctors namin dito, ganun talaga yung ginagawa nila eh. Kung meron ka ng history ng nakunan, pagka pregnant mo sa next, magti-treatment ka na talaga ng progesterone hanggang 12 weeks ng pregnancy mo para sure na yan, nakakapit. Yun lang guys, thank you so much for watching. And pag hindi pa kayo nakaka-follow, please follow and like my Facebook page. And we have products po na sinisell din, mga fertility vitamin. And we have products po na binebenta rin, mga fertility vitamins and yung mga OPKs natin. And chat nyo lang ako sa inbox ng Facebook page ko. And then, pag hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa YouTube channel ko, please subscribe, click the bell button, and click all para ma-update kayo every time na mayroon akong bagong uploads. Thank you so much. Bye-bye!